Dahil sa Triple John, triple ang kasiyahan. Triple ang harutan. triple ang baklaan. It's me, John Valencia. It's me, John Maverick. It's me, John Pedroyaga. And welcome to... Sorry, baklaan lang. Yes, magkakasabay din po kami. Hindi, makukuha din natin yan pag naka-10th year anniversary na. Ayan, welcome back ulit mga aslam. Yes, it's been a week. Sobrang na-miss ko kayo. Tagal natin nag-usap. Oo, isang linggo na pala. Hindi ba yun na nagpalit ng t-shirt na? Hindi, uniform ko to pag Sunday. Ikaw ba? Ako din. Uniform pa rin mag-Sunday. Ang bongga, may uniform pag Sunday. Dati kasi nakapolo lang eh. Pantalon. So ito na nga, welcome back sa panibagong baklaan. Yes, dahil nga sabi ni Angelica, come back to the young and beautiful you. So ano nga ba? Ano nga? Successful ang ating episode 1, manood kayo. Oh yes, successful. Panoorin nyo yan, link down below. Nasa yellow basket. Trending tayo, hashtag sorry baklaan lang, number 6 sa Twitter. Oo, talagang, ay alam mo, ang bilis ng wifi dyan sa Korea. Oo. Putol ka. Hindi naman siya ngayon. Ano yun? Sabi ko, nag-trending tayo, number 56. Oo. Ay, trending ka ba tawag pag 56? Parang, pero syempre mag-thank you tayo sa mga nag-support sa atin. Sa ating yes. episode, ang ating first ever episode, pero anniversary. Yes, ang ganda ng feedback. Super ganda ng feedback mo. Oo. At ito na, itutuloy na natin ang chikahan, ang harutan. Kamusta naman ang buong week mo? Ay, grabe. Napagod ako. Grabe. Totoo ba? Ikaw ba, John? Ako mag-reflect sa mga comment kasi isang linggo ang daming nag-comment, promise. Totoo ba? Oo nga, nag-trending tayo sa YouTube, sa Facebook, at talaga naman sa TikTok. Tila. At dahil doon nasa TikTok tayo, kasi Yellow Basket. Alam niyo na. Yellow Basket! Kamusta naman ang linggo mo, John Maverick? When ako, regular, wala akong ginagawa. Ay, tambay ganyan. Lang. Ikaw ba? Ay. Oo. Ikaw, John. Alam mo kung ako sa'yo, magre-refresh ako. Uy, hindi talaga laging sa akin. Ganun. So, kami ang lag. Ganun. Perfect ang ano ko dito, ang visuals ko. Okay naman siya sa akin din. Ay, ikaw pala eh. Ako ang problema. Hindi, maganda. Okay naman pala siya. Shoutout ko sa internet ng Pilipinas. Shoutout ko lang yung mga nanonood si Maria Lourdes Villanueva. Shoutout natin yan. Punta ka na live! Hindi, mga nanonood kasi nagkapa-shoutout, nakikita ko sa mga comment. Maria Lourdes Villanueva, sila Cherry Tuazon. Kilala mo yan? Yes. Diba? Mga nakikinig si Margarita Moran. Si Jiggly Caliente. Yes. Shoutout sa'yo, Jiggly Magpente. Ihawag ka ni Mac, ni Taylor Swift. So, ano bang topic natin for today's video? Ang topic natin ngayon is what made you realize you're gay at saka what are your gay fantasies? Ang bakla. No to gays. Ang lalaki ay para lang sa lalaki. Sorry ha. Para mali. So, ang pag-uusapan natin for today's video ay what is your gay fantasies and what makes you realize you're gay? Simulan mo yan, John Fideliaga. Isimulan ng John Fideliaga yan for today. Bakit what made you realize ka na realize? bakla ka? Simulan natin sa topic na what made you realize you're gay. I think what made me realize I'm gay is nung may crush, nung may type akong boy. Kasi dati nung elementary ako. Doon ko na-realize, ba't ko yung lalaki? Sabi ko siguro babae ako. Pero ba't may junjun ako? Ganon. Ay, baka naman tumubo lang na kuliti yan. Sabi ba? Kasi yung parang, di ba, identity crisis na parang, ano ba, or na-realize mo agad na, eto ako, I'm gay. Ganon agad-agad. Oo, agad-agad na ano ko. Tapos,
alam ko agad yung gay because yung mga kalaro ko, inaasar akong bakla. So, niyakap ko. Yes. Bakla ako. Ganun. Okay. Madali ko lang nakausap. Pero hindi, yun. Kasi, like what I said, I know I'm gay since the beginning. Not because, ang realizations ko lang na bakla talaga ako kasi may crush akong lalaki. So, nagkaka-type ako sa lalaki. Gusto ko ng mga lalaking muscles. You know, I like daddies. Yes, like Rey Mysterio, ganyan. Rey Mysterio. Sino yun? Sa Spider-Man. WWE.com. Dito sa Spider-Man yun. Sabi naman niya, si Spider-Man. Confident pa siya, mami. Ay, ganyan pala. Si Rey Mysterio, yung sa banda. Akala ko siya yung kumanta yung kung tayo'y matanda na. Rey Valera. Rey Valera. Hindi. Ano to? School batchmate ko to. Ray Conde. Charot, di nyo kilala. Hindi mo ka-relate. Hindi nyo kilala. Sa wrestling pala, parang Undertaker, ganyan. Yes. So, ikaw ba truly, Ako, I realized that I'm gay. Nung nakatikim ako ng notches. So, agad-agad. And actually, bata pa lang naman ako, hindi kasi ako lumaking maraming kaibigan. So, I really grew up. Ano sa ugali mo? Ugali mo? Kasi wala kang kaibigan eh. Taong bahay talaga kami. And my friends... Ay, mayaman, may bahay. Oo, kasi my friends are my cousins talaga. Tapos sa school, yung ganun lang. Pero yung lalabas para makipaglaro sa mga bata sa labas, hindi ko kasi masyadong na-experience yun. Kasi nga, homebody talaga kami yung buong family. And I grew up in a community na mas maraming babae. So, medyo yung kilos at galaw ko, hindi ko siya na-realize agad na doon ako papunta. Pero I was very soft-spoken, prim and proper, ganon. Nakapabangs pa ako dati. Alam mo, mga apple cut na mga bata. Ganon siya. So, pero alam mo diba, sa mga ganyan, no, yung meron din mga tao na, porket ang puro kasama mo is babae, yun yung reason kung bakit ka naging bakla. Yun, nakakabobo po yun, wag po tayong ganun, ha? Ay, ako din, hindi ako naniniwala sa ganun. Ako din. Kasi all boys school ako eh. Diba? Oo. Tingnan so nyo. it's a stigma. So, hindi porket nasa all boys school ka, magiging master. Diba? True. Ako naman, hindi naman sa never, but hindi ko na feel na pero parang hindi pa tapos si Truly. Oo nga eh. Parang wala ko tapos na. Ulitin mo nga. Ikaw, ulitin mo dyan. Hindi, so, yun nga, finally, but I really realized it. Kahit nga nung high school ako eh. Talagang, doon ako natutong trumopa sa mga lalaki. And even though I'm soft and very prim and proper, hindi ako yung really appreciate na crush sa lalaki. Hindi. Yung tropa talaga. But, alam mo yung nagbabayis kami sa bahay ng classmates namin, mga gano'n, and we talk about speaking of that, erbugan ka nung nagsasabay-sabay ka magbayis. Oo naman. Oo, kasi sa kanila, or iniinom niya pa. We are watching, Nyorn at the same time. So, yun. Support ka na erbugan, hindi sa mga kasama mo. Oo, depende. So, alam mo naman, paano natin yan, yung, kumari may project, kasi Betamax pa nun, di ba? Age ko, ano yung di ba? Betamax? Says DM, paki-explain. I'm at loss, I don't know. So yun, pero nung ko na talaga, realization ko is when I was working na. Working na? So sobrang late bloomer ka talaga. Oo. 1990s yan, ganyan. Kasi nung nag-college ako, nag-working student ako. So mas na-open up ako sa community. Simula na sa mundo ng kalibugan. Days na talaga nung college, mga friends ko. Sa fast food ka nag-start? Kasi parang ito yung realization mo, nagtitake ka ng order. Hi, how can you help? Bakla ako. Hindi naman pala. Meron akong colleague na... Sino to? Si Ali ulit? Hindi. May asawa siya. But then, he's gay.
So, doon ko na pwede pala yun, na it could happen na pwedeng magkagusto ka sa lalaki at the same time, meron kang asawa at anak. So, hindi pwede yun. Yung may asawa at anak ka na, tapos magkakagusto ka pa sa iba. Para very... ganun yung single siguro. Ganun yung setup kasi nila. And doon na, tapos syempre natuto na tayo what is bisexual, yung mga ganun. So, yeah. Yung sa... Mga discreet! Mga discreet, oo, nanggigigil ako sa inyo mga discreet. Yung mga bisexual daw, pero never naman pumato sa babae. Ganyan yan. Yung mga ganyan. Yung discreet, pero pag wala na yung booking, mama, let's do this. Alam niyo ba't alam ko? Kasi ganun ako dati. Talaga, may girlfriend ako until second year college. Tapos, noon nga, nung nagtatrabaho na ako, and then, pwede pala yun. So, I got curious, I tried it sa isang varsity. So you're one of the bi-curious. Hindi ko kinoconsider na gano'n. Pero I tried it. May nakilala ako sa isang varsity player ng school. Dasal? Wag na natin pag-usapan ko anong school. And then, bakit naman? basketball player. Tapos nakatira siya sa likod ng school namin. Tapos ayun, and it happened. Tapos, ayun, na-enjoy ko and na-realize ko na parang mas gusto ko to. Kaysa dun sa So ayun na, I made myself realize na, ito pala ako. Ito pala yung path na pupuntahan ko. And now I'm happy and proud. Ganon. Ay, gandang bata. Ano ang mas masarap? Wear it or puday? Ganyan. Alam mo, mas... Ano ba a position you prefer? Secretary. Escort sa kamis. Ganon. Yung gusto ko. Na-try ko naman siya both, pero hindi ako fan ng ako yung nasa ilan. Yes. Dahil ang buhay ay parang gulong. Yes. Minsan nasa ilan, minsan nasa junk shot. Charing. You're the Undertaker. Yes. The Rey Mysterio. So, yun. That made me realize. And realize na wala pala ako salamin. Na for the acting lang pala ang salamin. Ako, na-realize ko. Alam ang galing na talaga yung pala experience ni JM. Oo. Hindi ko naman parang na-realize that I am gay. I grew up being gay. Alam mo yun, parang it's a different thing na lumaki ka na ginagawa yung mga bagay na... Pero naalala ka. Like, I think bakla ako. Confirm ko sa sarili. No. Because I grew up doing the things na hindi ako ginajudge. Alam mo yung parang pangbabaeng laro yan eh. Pangbabaeng laro yung ganyan. Pangbabaeng gawain yung ganyan. Parang I was never judged na ginagawa ko yung mga ganong bagay. So, speaking of laro, bakit ang laro kailangan may genderism din, no? Kaya nga, that was before kasi. Yung akala mo maglalaro ka ng 10-20. Very stereotype yung mga games. Yung mga ganon. Like, diba? Ganun kasi dati na parang, kailangan. Pang lalaking laro lang yan. Yung volleyball, pang babae lang yan. Hindi ang basketball ba? Hindi pwede sa mga bading? Sa mga bakla? Sa community na? Boxing, diba? Pag boxing, kailangan lalaki na. Oo. Hindi ba pwede kaya rin namin yun? I grew up na parang hindi kami na stereotype na ang gantong laro for boys lang. Ang gantong laro pang babae lang. Kasi sa neighborhood ko, mix of boys and girls eh. Rapper ka ba? Yan, kasi kastakli nga may tulo eh. Ang connection, no? So, kung anong nilalaro ng guys, din nilalaro ng mga babae. So, parang hindi ko naisip na pang babaeng laro yan. Pang lalaki. Until mag-grade school ako. Kasi nung naalala ko nung grade 5, walang teacher. Wala ring substitute teacher. Absent kasi yung main teacher namin and we don't have a substitute teacher. So, taga ang phone nun. Bihira pa lang sa mga estudyante yung may phone. So, I have this classmate. Lumabas siya. Tapos sunod-sunod lumabas yung mga lalaki. Hindi mo pumunta sa CR sabay-sabay. Baka Narnia. Baka may door yung pipe. Ito nga, bakla. Dakdak ko kasi ng dakdak. Ay, ikaw. Pagpasok ko ng CR, baka bakla, may pinapanood silang babae na katayo. Gumagano ng dede. Parang hindi ako na, sila masaya. Ba't ako parang, parang dead na ako. Okay. Dead na ako na, ano yan?
Tapos ito nung dumating yung high school, dapat actually, hindi ako sa section 9 mapupunta. Pero nagpalipat ako ng section kasi andun yung cousin ko. So, magiging classmate kami. So, doon ako nagpalipat sa section na yon. Eh, ang daming bakla. So, tago-tago pa ako. Until 1 week, lahat na kami bakla. Sa grupo namin, ito kami. Oo, ito kami. Ang dami. Ito kami nung bakla sa section na yon. Kaya ayun, parang doon ko na-embrace na bakla nga ako talaga. Na hindi ko na-realize na itong gawain na to na ay bakla ako kasi ginagawa ko to. No. Parang kaya minsan na-out of place ako pag pinag-uusapan na parang mo na-realize na bakla ako. Kasi hindi ko talaga na-feel na I was judged na hindi normal sa pag-isip nila yung mga ganito ginagawa. So ayun. Pero yung high school kasi may pangalan yung tropa-tropa niya. Mayroon kasi yung, di ba nga 7 kaming gay sa section namin. Yung teacher namin at class advisor namin, si Sir Pen, di kasi namin alam kung, I don't wanna judge kung ano yung soji niya, but I wanna think na he's gay. Meron... ka. Hindi naman, I wanna think lang. Ina-out mo siya. Ina-out naman. Ayun nga, ang tawag sa niya, Bex. First year. So, ayun na yun. Yun yung tawag sa amin nun. Ang tawag pa nga namin ng sis. Sis? SIS. As in SIS, hindi SES. Sis ka girl. Nagtabagan ba kayo ng girl? Hindi nyo naabutan yan, ni. Hindi, ako wala akong, kapag may mga bakla, hindi ko sila yung friends dati. Wala. Ayoko ng gusto ko ako lang yung bakla sa grupo. Ganon, yun yung gusto ko. Ayoko na may sa ibang bakla. Pag may ibang bakla, pinapatalis ko. Tapos, dumating ako sa point sa ibang school na nagkaroon ng organizations na kabaklaan. So, they call it UGAT, United Gay Associations of Tirona, ganyan. So, yeah, hello, shoutout Tirona, ganyan. Ay, shoutout po nanonood sila, Rog Tirona. Naging presidente nga ako nun. Tapos, ang off kasi, ang ginawa ko nun, kasi lahat sila pa-girl ng bading doon. Tapos dati, ako nun, syempre, yun nga, diba sabi ko dati, nagpaka-manly ako. Ang isa sa mga rules na ginawa ko is, hindi sila pwedeng magpakababae. So, parang Bawal lang sa parang mas to mas lang. Oo, parang feeling ko, I was the Hitler. Lang po ang meet-up. I was the Hitler of the community, di ba? Parang ako yung na dapat hindi ako dapat ganun. Kasi I stopped them expressing themselves. So, mga bakla, syempre mga bakla, mga one-line yung kilay. Pak, pumasok sila, mami, mga nakapolo. Tapos, nakamaluwag na pants, ganyan. Kasi mga altered yung mga mga bading doon. So, kinaiinggitan ko yun. Kasi sabi ko, yan yung peg ko dati na gusto kong klaseng uniform dapat na pumapasok. One line ng kilay, ganyan, with babae with the shoulder bag. Ang mga pota mo pumasok, mami, mga naka-backpack. Which is, at the end of the day, parang I felt bad. Which is, realization ko, late na, like, tapos, hello? Yes, tapos na po. Ginaramagat ako. Hindi, ang realizations ko. Wala lang bilim. Ang realizations ko, which is mga ganun na, yung na-educate ko na yung sarili ko, which is na ang sad lang kasi I stopped them expressing themselves. Yeah. So, which is dapat hindi ganun because I was a president of LGBTQ community sa isang school and ako pa yung nagpahinto for them to not do anything like that. So, yun. Wala akong mga tropa na gays as in naging kagrupo when I was in high school. Nung college na nag-teatro ako. But nung high school kasi sabi ko, diba, puro lalaki. One of the boys, ang pangalan namin, Viad. P-H-A-Y-Y. AGG. Ay, talagang nga naman, panlalaki. Lalaki, mami! Lalaki yung... Ito, rules ba yung Viach? Di ba yung Viach? There's main group sa section namin. Kasi star section kami. We are Einstein, section 1. Ay, star section. Oh, we are the star section. So, alam mo si JM ko anong section dati? Margarine, Star Margarine. Comment section. Maraming comment. Ay, ito pa nga, wait lang. Alam mo ba nung high school ako? Simula grade school hanggang high school, lahat ng section na napuntahan ko, ito mapagmamalaki ko. Kami ang laging pinakamaingay sa lahat ng... Oo, totoo.
ano? Star section, so may mga ganon grupo. Tapos may parang may mga mean girls, they call themselves ganders, and then yung mix ng gender, joggers yung pangalan. And yung all Dami naman palang grupo. Wala pang grupo yan, ha? Biatch, ganun. Mga gwapo, ganyan, maraming girlfriend. Alam mo sino nag ano ng biatch? Sino siya mismo. Di talaga ako. Tapos ang tawag sa akin yung mga girls kasi super close kami. Best. Yun ang tawag na, best. Hindi ba bakla yung best? Oo. Tapos ka kasi. Pero walang confirmation until nag-college. So, feeling ko naman along the way, no, parang ano lang, because of the norm and maybe I'm afraid, hindi ko lang talaga na-realize na I belong pala talaga sa bahaghag. Ganyan. True. Ako, realization ko rin yun nung, yun nga, yung nakapunta ako sa Malate, and then that's where I started analyzing na, ganito ang pagiging bakla. Like, being gay is so colorful na marami kayong may express sa sarili, marami kayong matutuklasan, and marami kang magagawa for being At ang nakakatawa sa mga bakla, hindi na lang siya nakakahon sa pagiging bakla. Diba? Meron ng nakadrum, queer, meron ng straight acting, diba? Bisexual. Speaking of that, naniniwala, what are your takes sa mga, yung mga mask to mask, ganyan, no femmes, ganyan. Yung mga, only, sorry. Yeah, yung mga ganun. Kasi, syempre, guys, been with the hookup community. Ikaw, ano pong sasabi mo dyan, truly? Wala kasi akong experience sa ganun talaga. Mga hookups. Hindi ako mahilig sa ganun. Hindi, ano sasabi mo sa mga taong naghahanap ng ano? Kunwari, ikaw, ang mga bet lang nilang aborta, ayaw nila sa mga fem. Or yan yung pero pag nakita mo naman sila, mas malambot pa sila sa marshmallow. Hindi, naka-foundation, MAC pa nga, NC21. Tapos yung sasabihin na top sila, pero parang nakita mo sila, parang sila naman ang mauunang tutuwa. Alam mo, pero hindi, may mga ganun talaga na they really are top. Like, kahit femme sila, they are top. They prefer to be top. It's just that yan, pangalanan mo na. Yes. Hindi, ayoko lang minsan yung idea sometimes na parang, kasi dati, diba, as part of the hookup community, I have to pretend na matigas ako just to hook up with someone. I realized, na parang, sabi ko, I don't care. Ngayon, parang malaki na ako. Wow, malaki na ako. Hindi ka lang kaya aminin mo, ibahin mo yan. Ngayon na nandito ako, I realized na parang ang toxic ng ganun. Exactly. Yan, ang sad. Parang like what I said earlier, you're not letting the person to be who he is. And ang sad din, kasi if you're going to pretend and you're going to hook up with someone, just magpe-pretend ka, paano ka naman uungol ng very best mo? Alam nga, nung narinig ko yung ganyang usapan nung una, akala ko, bakit yung pinapakailaman kung gusto nga nila borta to borta, mas to man. So, it's a matter of preference. Yun ang una kong iisip. Preference nila, yun gusto nila ng manly. Pero habang tumatagal, na nakikinig ako sa discussion, parang I realized it's kinda homophobic. Medyo homophobic siya. Isipin natin, kunwari ako, masculine ako. Super bet mo, kunwari, super masculine ko. Tapos, meron akong bet na super masculine din. Pero, hindi ko siya lalapi. Meron akong bet na guy, pero hindi ko siya lalapitan kasi femme siya. So, for me, it's kinda homophobic na ginajudge mo siya just because it's very malambot. Meron pang ano yan, Seth, truly ka? Kayo mo pag sila. Parang in a way din, pag ganun kasi, it's a form of discrimination within the community. Towards the community. Parang homophobia yun sa within the community. Alam niyo, meron pa ako na experience, like, sila, group of, let's say, pamintuan, we call them the pamintuan, which is the non-femme yung mga pamintahan. Which is they don't if you're too femme, they don't want you to be part of the market. You don't belong. Yung parang
if you are going to be part of the circle, you are if it's either you are the bankero, which is ikaw dapat ang nagdi-jokes, you are the clown. Source of entertainment. Oo. So which is yun yung nakakainis minsan sa community. That's why nung yun nga yung na-discover ko ang LGBTQ community before. I've seen some toxic traits din na parang hindi siya maganda kasi nga yun nga about that kind of mentality na you can't be femme or else wala kang booking. Sa grupo namin. Oo, or you can't be femme or else hindi ka pwedeng maging part of this group na puro gwapo lang and masculines or kung magiging part ka of their circle, dapat either you have a name, you're mayaman, or you're this and that, which is very sad and alam mo, yung homophobia na pinaglalaban natin na mawala, nag-start siya actually within the community. True. So, diba, ang dami, mas marami pang homophobic na bakla kaysa sa mga straight. Parang sila na parang naging Nazi ng sarili. Tayo nagdisiraan. Diba? Kasi, kung totoo, diba, gusto ko ng borte. Parang ayun yung preference. So, pero, hindi. It's a homophobia itself. Uy, ano yun? Tama ba yun? If you're going back to the preferences, pwede naman siya. Oo. Kaya lang, live after your preference. Hindi ito yung preference mo, pero it doesn't live up to you. Diba? As part of the community. Kasi, imagine pag nagka-jowa ka ng yung tao, nagpe-pretend siyang discreet siya or nagpe-pretend siyang hard siya. At the end of the day, magjowa kayo, lalabas at lalabas yung pagiging babae niya. And then, dun nag-start na, hindi ko siya bet. Kasi, just because malambot siya. Oo, malambot siya. Which is, nagsisimula yun ng pretension din within the community. Kasi, para hindi minsan kasi, ang dami nagpe-pretend. Kasi, gusto nila mag-fit in. And along the way, lalambot ka. So, at the end of the day, nag-pretend ka. So, mawawala. Parang, kung ililipat mo din, if you pretend to be someone na hindi naman ikaw, lalo na kung femme ka talaga, just to fit in, para magustuhan ka niya, and along the way, hindi ka magiging true sa self. True. Hindi ka magiging happy with that relationship. Kaya nga, it's really important to find your own circle. True. Who will, which is ang sad kasi you have to find it sa community. You still have to find your own circle. Yeah. Kahit dapat yung community is your own community and your own safe space. Diba? So true. And speaking of finding mga community, finding love or hook finding Nemo. Pag-usapan syempre natin ang mga ayokong fantasy. Ang effort lang ayoko. Ano yung ayoko, sis? Yung no, yung sinabi mo kanina. No. Pag-usapan niyo. So yun nga, yung mga gay celebrity fantasies natin. Sino ba ang fantasy ng isang truly Asia diaries? Oy, ilan ba ibibigay natin? Isa-isa lang. 34 isa. Sige, para mga 24 hours. Siyempre isa lang, hindi naman ito ang bida dito. Let's start muna bago natin pag-usapan ng celebrity fantasies. What are your fantasies ba? Like your fetishes? Ako? Kilikili sa kautong. Kilikili. Ito. Ikaw, Seth. Kwento mo, anong nangyari dyan? Ano nga? Ako, parang, I don't really know yet because I'm still exploring my body. Sorry. Hindi ko pa alam because I'm still exploring and I don't know yet what hindi ko alam kung ano ba yung mga hindi ko alam kung ano ako sa sex. What do you mean? Parang I am not experienced to... Wala kang yung nata-turn on ba pag nakita turn on ka? Parang wala pa. Hindi ko pa alam. Aside sa titing tigas, ano yung nakaka-turn on sa'yo? Yung kalbo na may buhok na tatlo.
hindi ko pa alam. Hindi. Sa totoo lang, parang hindi ako masyadong maano sa sex. Alam mo yun? Parang it's not part of, hindi ko naman sabihin it's not part of me, but it's not what I'm Pero here. yun yung kwento mo sa amin kanina, off-cam. Ano? Walang gano'n. Hindi parang, Ahiya, pinapalabas ni JM ng mga pervy tayo. Oo. Oh, Dahil Ano? ano dun. hindi parang, hindi ko alam because hindi ko pa natatry, hindi pa ako well experienced, I'm Di mo not pa yet. natatry makipag-keme? Hindi pa. Yung, Shout out naman! Charot. hindi pa nga. Yung penetration, no. Ano daw? Nawalan siya ng boses. Oo, ganyan naman pala, napaos ang bakla. Ay, sira na. Alam niyo ba itong si John Fidelia, guys? Ang dami na talagang experience niyan. Tulad ng sinabi niya kanina, part siya ng hook-up community. True, yung ugat community na yan, yung mga baklang yan, Charot. ay naku. Saka, actually, meron kasi sa Cavite, may grupo na siya ang bida. Alam mo, dyan kasi yung nauso na Bacoor. Yung mga grand idol. Bacoor sa may address. I'm back. Ay, welcome back to the young and beautiful you. Ang dami Ito na nga. usapan. Episode 3 na tayo. Oo. Hindi na ba tayo? Okay, ano yun? Going back to you, Seth. Ano na ba tayo? Sexual, yun, about sa sexual fantasies. Ako siguro fetishes ko pares tayo ni Seth truly. At yun nga. For the kilikili at saka good hygiene. Ay, talo na yan si Truly. Amoy pawis, nakilikili. Charot. Oo, pero hindi naman yung malaanghit. Ay, Utang shit. ina. Bagay-iba naman yung amoy pawis na, saka amoy asim. Ano naman Sinika. ba yung bakol sa amoy pawis? Charot. Pero di ba dati nakabaktol ka na? Oh, hindi. Oh, hindi ko. Sorry. Kasi may hook up ka na gano'n. Yung, medyo nananampan. Kaya I think gusto ko yung good hygiene kasi fetish ko is kilikili. So, kailangan maganda yung hygiene, huy. Bakit? Bawal ba yun? Pero may na-experience ka gano'n, Ses, na bet na bet mo, and then pagdating sa jet Na lag, chikiti. Yung jowa niya ngayon. Oo. yung nananampal, no? Oh, yun yung... So, meron. Yes, yun yung Ay, meron ba? Si Batman kasi. Ang dami kasi Wala ng naman talaga. Wala. Ikaw, Truly. Ako wala. Puro malilinis lang. Karamihan sa club yun nangyayari. Let's go sa celebrity Sino ba ang gay fantasy. fantasy mo? Yes. O kayo ba? Sino ba? O i-comment nyo dyan sino ang celebrity fantasy nyo. Yes, hintayin natin. O, ito sinabi. Oo, Si ano sabi. daw? Si Mahal. Makapagpanggap ng bakalaw naman talaga. Hindi, ito nga nagbabasa ko. Meron si Mahal at Mura. Wait, grabe naman ang mga person. Pero ikaw, Zepino. Ako? Si JM. Okay. Ako, I may say, sino ba? Siguro sila ang mga artist din. Start tayo sa Filipino. Filipino. Ako siguro yung mga bet ko ng artista, siguro ngayon si, Lae. Correct. Si Heart Evangelista. Hindi tayo magka-tomboy. Siguro isa si Dennis Trillo. Dennis Trillo. Okay. Oo, ganun. Kasi parang, he never age. Alam mo yun, parang yung itsura niya, ganun pa rin. Lumabas nga sa Star Talk dati may scandal yan, di naman daw totoo. Ikaw ba? Masarap yan si Dennis Trillo. Pero ako kasi parang ngayon, parang through the years, nag-iba-iba yung, dati gusto ko mga chinito, ganyan. So, ngayon talaga, uhaw na uhaw ako kay Nico Loco. Oo, hindi ko alam. Kay Nico Loco. Oh, ladies and gentlemen, let's all welcome Nico Loco. Nico Loco! Kasi nung interview ko siya, diba? So, sobrang bait. And of course, he embodied yung bet ko ngayon na medyo Arab looking, na may balbas, tapos very hunky and sexy, tapos mga tato. Yun lang, masya talaga, diba, Sir Nico? Correct. Siyempre, ikaw, John, sino ba sa'yo?
Ikaw yung mas... Uy, wag kang ganyan. Nakikinig ang jowa mo. Sa Pilipino, actually, nahahatan talaga ako kay Sanjo. Gusto ko yung mga moreno. Sanjo Marudo. Sanjo. Yeah, si Sanjo Marudo at saka Sanjo Marudo. Anyone na matangkad tapos moreno. Nahahatan talaga ako, like, ay. Parang Richard Gomez, gano'n. Oo, kasi hindi ako fan ng ng maputi or hindi ako mas fan ako ng moreno. Parang mas makikita mo yung mas na-appreciate yung katawan nila. Tama ka. Ako nga to, sinatoy. Sa foreign, ikaw, sino ka? Ako sa foreign, si Truly, kasi nasa Malaysia siya eh. Ay, tama. Hindi. Foreign national, hindi foreign object. Foreign body. Sorry. Si Aquaman. Si Jezebel. Gago. Si Aquaman, at saka... Uy, dami naman pala. Marami. Basta moreno or dark skin, ganyan. Gusto ko Khal Drogo pala ang best eh. Khal Drogo, yes. Lalo na yung niya doon, oh my God. Ano name niya in real life? Pumunta ko agad. Hindi ko rin alam eh. Si Marco Alcaraz? Ay, at saka si Thor. Si Chris Hemsworth. Alam mo, ngayon ko lang, last month ko lang nalaman, ganun pala i-pronounce yung last name, Hemsworth. Ano ba? Ay? Tama ba? Hemsworth? My God, you don't know. Hemsworth. Hindi ko alam kung paano. Ako, nakilala ko lang siya nung napangasawa siya ni Miley. Iba yun? Yung kapatid mo sila? Iba nga, hindi ko nakilala. Rin si Chris Hemsworth. Tapos lately talaga si Chris Evans. Kasi Chris Evans. Hindi yung dark, wag ka mang-agaw. Especially nung napanood ko yung Ghosted. Oh my gosh. Grabe. Oh my God. Napapanood ko kami. Alam mo yun, he's not aging 10 years being Captain America, but still. Totoo naman yan. Uhaw na uhaw. Sa tingin mo, pasok siya Superman? Masyadong hindi. Kung hindi siya magiging... Masyadong maamo ang mukha. Kung hindi siya magiging Captain kasi America. parang si Superman kasi that medyo mapanga, yung edgy. Yes, kasi si ako kasi si Quinn. Sino ka? Si Quinn. Kasi face kasi si Superman. Ako naman, yung mga bet sa mga foreign, si hindi pa naman tapos Jeremy Renner. Hindi pa naman tapos si Truly. May sinasabi ba siya? Kasi nagpatuloy siya sa akin. Tapos na ako, yun nga, si Chris Hemsworth. Kasi naman si Miley kasi umasok pa eh. Ako si Chris Hemsworth. Ay, Chris Hemsworth. Sino ka ba? Hindi nga kita kilala. Paano kita nakikita? Jeremy Renner. Jeremy Renner? Si Hawkeye. In fairness. Kasi mahilig ako sa mga movies na spy, ganyan. Tapos napanood ko siya sa Bourne Legacy. True. Tapos doon ko siya na parang, yun kasi mga hilig ko movie. So parang siya, pwede na nga to. Parang ganun yung na-feel ko sa kanya. Kasi, diba, alam naman natin. Diba? Anong alam natin? Kasi ako wala. Hindi, the standards and all. Ibang bata. Sino mama mo? Sorry. Hottest scandal na napanood nyo. Hottest scandal? Yung Herrera. Charet! Okay, ito na lang. Hottest alter o kaya let's say adult content creator na kilala nyo. Ay, marami. Okay na lang. Simulan natin kay Sis Truly. Ang adult content, siguro John Fideliaga. Diba? Considered na adult content, diba? Kaya sa mga adult content, putang ina, binabanda nga ako. Ako Malik Delgatti. Sino yun?
Malik Delcati. Oh. Oo, super hot. I think he's a Russian. Tapos, nakasama niya na rin yung kapatid niya. Oh my God. Super hot. Kaya naman, like yung pinapanood, and of course, andyan din dami ko no? Nandito yan, nakalista yan Pilipino muna. Pilipino, ang napapanood ko lang naman Pino Herrera daw. Ian is the key. Sarat. Ang doon, sa Pilipino, Jay Stoner? Tigas Live. Sino? Oo, kasi ngayon, ang ganda na ng content sila kasi they're exploring with someone else na. Okay. Talaga? Yeah. Love their content. Charot, pag talaga, ganun na lang yung magpapasaya ng buhay. Hindi naman yun yung kwento mo last time. Si Daniel Montoya, grabe Sino din naman? Grabe din niya si Bakla, Napakatigas niya sa Instagram, pero pag pinanood mo, mas malambot pa sa marshmallow. Charot. Ay, rin stigmatism. Power bottom kasi siya, pero pogi, ang pogi. Anong astigmatism? Ano sabi mo dyan? Hindi ko rin alam. Yung typing yung tawag. Sa mata yun, problema sa mata yung stigmatism. Oo, stigmatized. Ano ba yan? Second episode pa lang po. Puro katangahan na po. Pero ang dami ko nga kilalang kasi suki ako sa mga ganyan Oo, halata naman. Charot. Ay, ikaw, meron ka bang... Ako, aside sa mga pinapabili ng friend ko sa Gcash. Ay, ang dami mo. Hindi kasi ako mahilig manood ng porn. Usually, mga nakikilala ko lang na ganun is yung mga sinesend ni Dan sa GC. Ganun. Sa ganyan. Pero, alam mo, meron akong kwento ko na lang sa, di ba sinabi niyo favorite scandal na pinaka-ginulantang ako, grabe. Ito nakakagulat. Sorry ko ba? Unang-una, eto, sa Kuwait na ako. High school childhood friend ko, kapitbahay ko, mini scandal. Pangalanan ba? Pero promise, hindi ko masabing pinanood ko. Pero sinabi ko sa mga friends ko ganyan. So, nakahatan kayo pag may kakilala kayo, tapos, ay, tanga, may scandal. Oo, kasi nakakagulat. Oo. Magulat. Parang pungsoy na pusa, magulat. May gano'n ako. Jutes? Kasi ito pa nga, may isa pa, Nakagulat after ko malaman itong kababata ko na ito, meron ako kaklase ng college. Pogi, naging crush ko ngayon ng college, Naging crush ka? May video rin. Gusto ko, ito kayong meron. Gusto ko meron In fairness, wala naman ako yung super close sa akin or high school. I found it hot na weird na yung friend mo may scandal. Alam mo yun, parang... So, kung may scandal si Truly, you find it hot? Depende. Actually, natatakot nga ako. Baka lumabas. Pag ganyan kasi, I find it disgusting. Pero hindi kasi ako fan talaga kahit noon pa na i-film yung sarili with someone. Ito pa nga, yung sa barkad, yung kababata ko, hindi niya rin alam na may scandal siya. Nakita ko lang, sinabi ko sa kanya, ang sinabi niya, pangalawang beses na nga ito, yung mga poster ko. Nagulat ako. Tanga ka ba? Sa sobrang airbog mo, nagaganyan ka. Ang unang namin, sinabi siya babaeng poster na pangalan, tapos binessage namin, hindi daw siya yun. Poster nga. Ako, bobo talaga yun. Nag-name drop. So, ikaw, may kayong friend or kakilala naman yung scandal? Ako wala pa talaga akong nakita na. Wala? Si John madami. Ako kasi, naging friend ko siya. Kasi adult content creator talaga siya. Si Vladimir. Hindi, si Pao. Ay, oo, napanood ko din siya, in fairness. Paulo Amores. Paulo Amores. In fairness sa mga videos niya. In fairness sa mga din sa pinapanood. Pero, Pero isa siya sa mga favorite adult content creator ko. Tsaka si
Meron Sino? din isa si Sino? Basta Filipino siya, tapos may mga story yung Ano yung Dragon Ball? Drogo basta something Drogo. Pero may mga stories. Ang gusto ko kasi may mga stories. Yung parang may... Anong stories ang parang bet, no? Wag na. Ano na? Naku. Wag! Sige na. Wag! Ayan, Tamo nagtatayo ang dami. Bet daw ni Trina. Sino? Gago ka. Christina Hermosa. Pero yeah. Pero pagdating sa international, gusto ko si Jack Kips. Ay, oo. Ito ba tong pinapahanap mong video sa akin sa TikTok? Kurang dami. Pero wala siyang partner sa mga content, kaya nabuboring. Ay, baka ikaw na ang hinihintay. Gusto mo yung mga partners. Oo, gusto ko may kasama. Ayoko yung nagsusolo lang na nagpapayama. Ako naman gusto ko mga POV. Yung sinasabi. Anong klaseng POV naman yan? Sinasabi na I know you like this. Mga ganyan. Ikwento natin. Anong POV ang mga bet ng isang Truly Asia at ng isang John Pideliaga? Hindi ako mahilig sa POV. Hindi kasi pag nanonood siya ng POV, doon niya nare-realize na single pala talaga ako. Talaga nga naman. Partner, oo. Yung isa pa yung kamukha ni Maluma. I forgot his name, pero pinapanood ko. Wally Bayola. Hindi kasi di ba si Maluma super hot? Sa mga singers yan ng fantasy. Grabe. Ang paki mo sa Wally Bayola. Takina mo. Ba't di mo pa isama si Jose Manalo? Uy, malinis naman si Kuya Jose. Kuya mo yan? Uy, ang mahalaga naman sa mga nagkakaskandal is parang nagre-repent sila. Alam mo yon, yung mga pagkakamali nila, ang parang hindi ko na naano maganyan si Paolo Bigiones. Hindi yun. May scandal din yun. Oo. Ay, i-search mo na yan. Di ba yan yung mga bet mo? Nakulagit ka kay, Dr. Bet. Ay, yun yun. Hindi ka ni KJ. Yung yung apat sila? Yung inimbitahan sa bahay dahil daw gusto sila mag-threesome. Hindi, galing naman kasi sa reliable source yun. Kaya ako naniniwala akong totoo yun. Ikaw ba? Napaniwala ka lang sa ulang yan? Hindi ko kasi kilala yung mga kasama nila, so hindi ako naniniwala. Anyways, ayan ako. Ang dami na naman natin dami na natin pinag-usapan. Dami natin snake from realization to fantasies at mga adult content creators. Grabe naman ito. Scandal ng mga kaibigan. Pero syempre, hindi naman mawawala kung ano yung mga natunan natin sa pinag-usapan natin. Yes. Yeah, so, simulan muna ang mga natunan. Ako ang natutunan ko syempre sa mga scandal na sinabi natin is before we do that thing, dapat dun talaga sa siguradong pinagkakatiwala. Ay, pero minsan kasi, kahit pinagkakatiwalaan natin yung tao, may mga time na nadidisappoint pa rin tayo at sinasaktan pa rin tayo. So, maybe kapag ginawa mo siya, siguraduhin mo maganda yung angulo. Oo, hindi yung kasi napanood ko. Kitang-kita yung chan niya. Sa ko sasabihin he come a little. Correct! Napanguta kasi uy, parang wala nung episode 3 to. Diba? He come a little. Ganon. Kaninong linya ba yan? Uy, huwag niyong ginaganyan niya. Grabe naman kayo. Parang hanggang episode 3 lang tato lang. Huwag naman po. Finale na po ito. Season finale. And itong mga scandal na to, be wary. Beware. Because we're about to come. There's a dog. Hindi, huwag kayong makikipagganyan. Kung kaya namang iwasan, huwag na, lalo hindi nyo pa truly kilala yung tao. You get what I mean? Ano ba sa estudyante? Diba? Kasi maraming mga masasamang loob. Yung mga taong gusto tayong siraan or gustong tayong may pahiya sa mga ibang tao. So, beware of the dogs. No ID, no entry.
Ikaw, truly. Sorry. So, actually, yun nga. Yun yung talaga yung gusto kong sabihin niya. Sinabi ni Seth John na dapat siguro din yung maganda yung angulo mo. Dahil pag trending ka. Syempre, Ito mali. Tapos, when it comes naman sa yung having fantasies kasi, it helps din naman. Diba? To get you inspired. Use it as an inspiration, not only... Inspiration saan? Sa mga future jowa, ganun, standards. Wow. Nakala ko foreplay. And of course, sa mga realization ng bawat isa sa akin, na iba-iba talaga yung how you will discover yourself or realize, magiging fully realized ka na. I'm part of this community, a very colorful and wonderful community. Gusto ko ka lang po maging pedophilia. Yes. Di ba si Huwag KJ? maging sexual assaulter. May ganun bang word? Di ba si KJ yung... charet. Yun Uy. naman. Ang makukulong. Oo. Tapos... at laging tatandaan, don't come a little. Okay? Take it away. Anyways, ayan ako ang mga realizations ko. Ay, wala namang 50 yung... Pwede na pinag-usapan natin ngayong gabi. Wala siyang magandang hugutan ng topic. Parang dumaan ng linggo nung wala naman tayong naisip. Nagawan ko ng paraan. O kaya nga yun lang din may iwan ko. Basta, siguraduhin mong maganda ang angulo mo para kahit kung mahalot yan, maganda ka. Dapat naka-makeup. Ay, iba naman to. Ikaw Mario. At wag nyo masyadong kakapalan ang snow nyo. Dahil baka gumagalaw ang mukha nyo. Siguraduhin yung kapag hindi na lumiwala yung best, gumagano mo mabalik-balik. Dahil mahirap mag-edit. Yung filter ang humiwalay sa'yo. Oo, wag ganun kasi natatakot ako. Imbis na magano. At dahil dyan, maraming salamat po sa pakikinig sa Yes. Triple John. Ako po si John Maverick. I'm John Valencia. And it's me, John Fedeliaga. And see you again next week dito sa... Sorry, baklaan na. Thanks. You come a little. Hindi ako nakaano. Sorry, baklaan lang, mabalin! Bye! Bye! See you again next week. Shoutout po to everyone sa mga nanonood po ngayon. Bye-bye po. Live pala. You are the music in me. You know the one once upon a time. With you.